bakit umaalis ang mga empleyado sa kumpanya? Ito ba ay dahil sa kumpanya o ito ay dahil sa boss nila na toxic o ito ay dahil sa chismisan sa kanilang opisina? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Lorelly. Ang channel ko po ay nagbabahagi ng mga topics na pwede natin pag-usapan tungkol po sa mga buhay-buhay, tungkol sa pag-ibig, at minsan tungkol po sa human resources dahil ako po ay isang HR consultant at isang HR manager. Pero freelance lang po ako. I'm working remotely. Ayan, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa HR, human resources po tayo. Yung bakit umaalis ang mga empleyado sa kumpanya? Ito ba ay dahil sa kumpanya o ito ay dahil sa boss nila na toxic o ito ay dahil sa chismisan sa kanilang opisina o ito ay dahil sa mahinang leadership ng management? Yan po ang pag-uusapan natin today. Pero bago po yan ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Lahat ng puntos ay base sa karaniwang karanasan ng mga empleyado at sa obserbasyon po natin sa mga kultura ng ating mga pinagtatrabahuhan. Okay. Ayan. Maraming kumpanya ang nagtataka kung bakit ang dami nilang empleyadong umaalis. Kahit maayos naman yung mga benepisyo nila, yung mga pasahod nila. Pero alam mo ba na kadalasan kaya umaalis ang mga empleyado ay hindi dahil sa kumpanya. Ang dahilan mismo ay yung leadership, yung pamumuno or yung mga namumuno. Diba? Ang sabi nila, people don't leave companies. They leave poor leadership. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So, simulan na natin. Ang unang-una dyan ay yung number 1, yung kakulangan ng respeto. Kasi kapag hindi nire-respeto ng mga manager or ng management ang mga empleyado, nawawala ang motivation ng empleyado. Kahit naman sino, kahit hindi sa kumpanya, di ba? Kahit sa relasyon natin sa mga asawa natin, relasyon natin sa mga partner natin, sa mga anak, di ba? Kahit na anong relasyon yan, sa mga katrabaho, kung walang respeto, walang motivation. Mababa ang efficiency ng iyong mga empleyado. Kasi, di ba, yung simpleng pagpapakita ng disrespect ay malaki ang impact niyan sa mga empleyado. Pero yung meron namang mga leader or mga manager o mga CEO na talagang nandyan yung respeto nila sa kanilang mga empleyado. From mataas to mababa, nandyan yung binabati talaga nila yan, nag-good morning sila, nagpapasalamat, at kapag nag-uutos, merong paki, merong please, at nakikinig sila kung meron mang gustong kumausap sa kanila na empleyado. Iyan, napakalaki ng impact niyan sa mga empleyado. So, kung laging minamaliit ang empleyado, yung mabilis silang naghahanap ng mas magandang environment kasi mahirap yung pumapasok ka araw-araw na ang pakiramdam mo, eto na naman, papasok ako, mamaliitin lang ako ng boss ko o ng mga kasama ko o kahit kung sino pang mataas dun sa kumpanya ninyo. Naalala ko nung ako ay HR pa dyan sa Taguig. Malaking manufacturing company. Tuwing umaga, pagdating ko sa opisina ko, didiretso ako ibababa ko lang ang gamit ko, didiretso na ako sa factory. Sa loob mismo ng manufacturing. Umiikot ako from assembly line hanggang dun sa dulo, sa warehouse. Ikot, bate, good morning, good morning. Doon pa lang, lumalapit na sa akin yung mga empleyado at sinasabi na nila may problema sila sa SSS, meron silang hindi na collect ang ganito sa SSS, meron silang problema sa timesheet nila. So, doon pa lang,
hindi na nila kailangang pumunta pa sa opisina ng HR para sabihin yung mga ganung bagay. Kasi ako na mismo yung lumapit sa kanila. Pag pauwi, bago ako umuwi, ganun uli ikot. So, kasi lalo na yung mga factory worker, nahihiya yan pumunta ng opisina. Nahihiya yan pumasok. Lalong-lalo na kung may irereklamo sila. So, during that time, mababa yung complaint rate ng aming HR department kasi nga, doon pa lang, kinukuha ko na yung problema. So, hindi na siya lalala at hindi na lalaki bago pa makarating sa opisina. So, yun lang yung example ko para dito sa respeto natin sa ating mga empleyado. Ito yung number 2, yung poor communication sa whole, sa kabuuan ng organization. Kasi merong mga companies na basta na lang nagbabago ng rules ng walang proper communication, yung hindi malinaw ang instruction, yung bigla na lang pabago-bago ng rules o laging merong miscommunication. Walang malinaw. Yung halimbawa, merong ginawa yung empleyado tapos sasabihin ng boss niya or ng manager niya, mali yung ginawa niya. Sasabihin niya, bakit? Yun pala, meron na namang rules. May bagong rules, may nabago na naman. So kung palaging ganun, magulo, nawawalan ng gana o tiwala yung mga empleyado sa mga leaders nila or sa management. Ayan, yung pangatlo, yung micromanagement. Ito, napakahirap nito sa pakiramdam kasi may mga boss na palaging nakabantay. Yung parang bawat kilos mo o bawat kilos ng staff niya ay binabantayan. Yung parang walang tiwala. Ito yung tinatawag na micromanagement. Yung parang lahat na lang ng gawin mo, nakikita niya, lahat binabantayan, bawat kilos mo. Ang resulta kasi nito, kapag ganyan ang boss mo, nawawala yung creativity mo bilang empleyado, yung initiative mo, yung tiwala mo sa sarili mo. Wala ka na rin yung tinatawag na think outside the box, di ba? Yung parang, wala na. Sabihin mo, bakit pa ako mag-iisip? Bakit pa ako mag-i-initiate ng alam kong may maganda kong idea? Bakit ko pa ilalabas? Pagdating naman yan sa boss ko, hindi naman yan papansinin, 'di ba? Kasi walang tiwala sa akin yung boss ko. Bakit pa ako maglalabas ng bagong idea na kahit na alam ko makakatulong sa kumpanya, hayaan mo na kasi yung boss ko naman sasabihin lang niya walang kwenta yung inilabas ko kasi walang tiwala yan sa akin. So, pag ganun, napipigil yung dapat na meron siyang mai-contribute sa company para alam mo yun, sa ikagaganda ng kumpanya. Pag may mga ganun, kung ilan yung empleyado mo na may magagandang idea na itinatago lang nila dahil sa mga leaders nyo na ayaw ilabas yung kanilang sinasarili na lang nila. Sabihin na lang nila, sige, pasok na lang tayo, basta may sweldo. Kung anong iutos, gawin na lang. Kahit mali, inutos, gawin na lang. Hindi na nag-effort na ilabas yung dapat nilang ilabas para makatulong sa kumpanya. Diba? Sayang. Ayan, yung number 4. Ito, yung mga leader na walang pakialam or wala man lang recognition dun sa kanilang tao. Yung tao nila na trabaho ng trabaho pero hindi man lang kinikilala yung effort nila. Siyempre, yung mga empleyado na pagod ka na, tapos alam mo namang malaki na yung contribution mo para sa team mo o dun sa kumpanya, wala ka man lang marinig kahit simpleng good job or thank you or bigyan man lang ng konting reward para dun sa mga naitulong mo or mga nagawa mo or yung achievement mo para ma-motivate sila. Ito kasing recognition is malaking factor to para ma-motivate ang isang empleyado. Libre lang ang recognition pero napakalaki ng impact niyan sa empleyado. Malaking-malaki ang impact niyan. Especially, since galing ako sa mga factory dyan sa Pilipinas, especially sa mga factory worker na gumagawa, talagang pagod yan. Pero pag tinapik mo yan, ang ganda ng production nyo ngayon na, congratulations na, na-meet nyo yung quota.
O, di ba? O, pasensya na kayo, extended na naman yung oras nyo ngayon, di ba? Or kung minsan magpa-pizza ka sa team mo. O itong pagsasalo-salo natin ngayon is to recognize yung pagod nyo nung nakaraang buwan o yung achievement nyo na ibinigay nyo sa team natin ngayong buwan. Yung mga simpleng ganun, napakalaki ng impact niyan. Kaso nga, hindi lahat ng leader ganun. Kaya, ayun din, nauuwi din sa pagkadismaya yung mga empleyado, kaya umaalis din. Ayan, yung panglima natin, yung pabago-bago, yung inconsistency. Kasi yung direction, mismo yung leader, walang direction. Hindi niya alam kung ano talaga ba. Pabago-bago siya, paiba-iba ng utos, hindi malinaw ang plano. Kapag ganyan, ang pinapagawa mo sa empleyado mo o sa tauhan mo, kada utos mo, tapos maya-maya babaguhin, o bukas iba na naman. Kapag walang consistency, walang direction yung plano or yung mga utos ng isang boss o ng amo, nalilito yung empleyado, nawawalan ng gana sa kanyang ginagawa. Ayan, yung pang-anim natin, ito yung kadalasan, di ba? Ito yung mga tinatawag natin, mga higop, mga sip-sip sa mga boss. Ito yung unfair ang treatment. May mga boss na merong favoritism, di ba? May paborito sila. Yung may laging napapagalitan, tapos meron namang mas malala pa yung ginawa, pero hindi naman napapagalitan. Kasi nga, paborito niya. Kapag hindi pantay ang trato ng isang boss o ng isang leader, magiging toxic ang workplace. Yung bumababa ang moral ng mga tao mo. Siyempre, pag bumaba ang moral, mababa ang efficiency. Hindi ganun ka-productive ang iyong team. 'Di ba? Kaya maraming mga empleyado ang umaalis kasi naghahanap sila ng patas na environment. Ayan, yung number 7 natin, yung ignoring feedback. Ito kasi napaka-importante nito. Maraming empleyado na may magagandang idea, suggestion, alam mo yun, pero kung hindi naman sila pinapakinggan, nawawala ang kanilang boses. Kapag palaging binabaliwala ang feedback ng empleyado, nagiging disconnected sila. Yung parang mas mabilis silang umaalis kasi dinidisconnect na lang nila yung sarili nila. Yung tinatago na lang nila kung ano man yung nararamdaman nila, kung ano man yung gusto nilang sabihin. Like for example, merong inilabas na bagong rules, meron silang feedback doon. Hindi yata, alimbawa, hindi nila gusto kung ano man yung bagong memo na inilabas. Hindi nila masabi yung gusto nilang sabihin kasi alam nila na wala ring mangyayari, i-ignore lang nila. So sabihin, ano pa, bakit pa ako mag-e-effort? Bakit ko pa sasabihin yung gusto kong sabihin? Yung nararamdaman ko tungkol dyan sa bagong memo na yan. Wag na lang, maghahanap na lang ako ng lilipatan ko. Total, paalis naman na ako. Total, ayoko namang magtagal dito. Bakit ko pa ilalabas? Kasi wala namang mangyayari, di ba? So, yun yung mga rason bakit umaalis din yung mga ibang empleyado. Ayan, yung pang-8 natin, yung walang growth, ang feeling ng empleyado, walang opportunity. Bakit ako nandito? Alam mo yun, hindi lang sweldo, hindi lang pera, hindi lang benepisyo. Siyempre, lalo yung mga kabataan, siyempre naghahanap sila ng chance na mag-grow, na ma-promote, magkaroon ng mga training, magkaroon ng mga matutunan na mga bagong skills. Pero kung ikinulong ka lang sa isang posisyon at araw-araw yun ang ginagawa mo sa ilang taon, ang feeling mo, stuck ka na dyan, wala talagang development, walang career development, talagang ang susunod niyan, talagang mag-iisip yung empleyado na umalis para magkaroon ng improvement or development yung kanyang career. Kesa yung naka-stuck lang siya, nakapako, parang ang feeling niya, nabobobo lang ako dito kasi ito at ito lang din yung ginagawa ko. Parang walang pag-asa na mag-grow yung aking career dito. Ayan, yung pang-siyam, yung number 9 natin, yung toxic environment. Siyempre, kung may toxic ka na boss, di toxic na yung environment mo, di ba? Kasi kung puro toxic ka na nga dun toxic na nga yung boss mo,
Tapos toxic pa yung environment mo, yung mga kaopisina mo, 'di ba? Puro nai-stress ka sa puro chismis, 'di ba? Yung kung ano-anong mga pressure na nanggagaling sa itaas, sa boss mo or sa mga kasama mo sa trabaho, 'di ba? So, mabilis na nanghihina yung mga empleyado sa ganyan. Meron mga pag-aaral nga na yung toxic na culture ang isa sa mga pangunahing rason bakit umaalis ang mga empleyado. Kasama na dyan yung pagiging toxic ng mga boss, toxic yung mga katrabaho, 'di ba? So lahat na, buong paligid mo, yung kultura toxic din. Hindi tama yung kultura sa opisina. So ayan yung mga dahilan ng bakit umaalis ang mga tao. Hindi lang yan sa Pilipinas, ha. Worldwide yung studies na yan, na kapag toxic ang culture sa isang kumpanya, talagang umaalis ang mga tao. Ayan, yung pang-sampu natin, ito, yung poor example from the leaders. Kasi talaga dapat, yung mga leader, ang role model nating mga empleyado. Pero kung yung mismong leader, ang late pumasok, tatamad-tamad, o nakikita walang malasakit sa kumpanya, paano mai-inspire yung empleyado niyan kung yung mismo mga leader nakikitaan ng ganon? So sila dapat yung mag-lead by example, 'di ba? Sila dapat yung talagang pinaka susi, yung pinaka anong tawag dito? Yung sila talaga yung, kasi pag sila yung example, ayun, sila talaga yung magda-drive sa mga empleyado para sa mga, 'di ba, para ma-motivate yung mga empleyado at gumawa ng tama. Kaso kung yung mga leader nga ang hindi, paano na? Di wala, 'di ba? Kaya ayan mga kabayan, natapos na natin yung 10 dahilan kung bakit umaalis yung mga empleyado sa mga kumpanya. Kaya kung gusto nyong manatili ang inyong mga empleyado, hindi sapat yung sahod lang or mga benepisyo. Ang mahalaga doon ay ayusin nyo ang kultura ng inyong kumpanya. Yung respeto nyo sa mga empleyado, yung proper communication nyo sa mga empleyado nyo, tratuhin nyo sila ng tama at ng pantay-pantay, at bigyan sila ng inspirasyon para ma-motivate sila. Tapos yung mga leader nyo ay bigyan nyo ng training, yung mga leadership management skills, yung mga ganyan. Para, kasi kahit na halimbawa maayos yung CEO, hindi naman palagi nandiyan ang CEO. Pagtalikod nung halimbawa nung CEO, tapos lahat ng manager mo toxic, di wala rin. Baliwala yung pagiging lead by example nung CEO, dahil yung iiwanan naman yun ng mga leaders, mga toxic. So baliwala. So maganda is the whole culture, yung i-educate para maging maayos ang kultura, para mabawasan yung mga pagre-resign ng mga tao. So, ayun. So mga kabayan, kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay sana po ay paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin po para makasama ko kayong muli sa susunod ko pang video. Maraming salamat po.